pagdurusa ng lupang ito. Sa mundo po natin ay may tunggalian, kasamaan at kabutihan, kadiliman at kaliwanagan. Hinahanap po ba natin ang kapayapaan at katotohanan? Inyo pong subaybayan ang lakad sa liwanag. Magandang araw mga kaibigan at mga kapatid. Purihin ang Diyos sa oras na ito. Narito muli ang iyong kapatid, Brother Carlos Romero, sa Lakad sa Liwanag. Sa ating pong pagtalakay sa salita ng Panginoon sa umagang ito, ay nais ko muna po na kayo'y anyayahan ko sa isang panalangin po. Mapagpala at mahabagin naming Diyos na sumasalangit po kayo. Nagpapasalamat po kami sa pagkakataong ito na muli kami ay makapag-aral ng iyong mga salita. Patuloy na pangunahan po kami ng iyong banal na Espiritu upang ang karunungan ng langit ay may pagkaloob po sa amin at aming maunawaan ang nais niyo pong mensahe na iparating sa bawat isa sa amin. Lalo tigit sa panahon na kami po ay nasa malapit ng kawakasan ng sanglibutan. Kaya po dakilang Diyos, marapatin ang iyong mga anak sa pagtanggap ng pagkaing espiritual sa oras na ito, upang kami po'y mapagtibay sa aming pananampalataya at maihanda kami ng lubos sa pagdating ng kapanahon ng kabagabagan at ang pagdating ng aming Panginoong Hesukristo. Salamat po ng marami dakilang Diyos. Ibinabalik po namin ang kapurihan at kalwalatian sa inyo sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Kaya po mga giliw na mga kaibigan, sa pagtalakay po natin ng tunggalian ni Kristo at ni Satanas ayon sa banal na kasulatan, ay mayroong huling mga 5 kapitulo na binibigyan po namin ng emphasis po sa panahon natin ngayon. Ang una po ay ang huling babala na kailangang makarating sa lahat ng sangkatauhan upang may handa sa ikalawa ang panahon ng kabagabagan at ang pagsasara ng pinto ng awa. At ang pangatlo po ay ang upang tayo magkaroon ng bahagi para sa pagliligtas ng Diyos sa kanyang mga anak o kanyang mga tao. Pangapat po ay ang pagdurusa ng lupang ito, na siyang ating pinakatopiko sa umaga pong ito. Ngunit ang panglima ay ito yung pagtatapos ng tunggalian ni Kristo at ni Satanas at ang ikalawang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Bakit po natin po binibigyan ng halaga o pansin o diin ang mga bagay na ito, mga minamahal na kapatid? Sapagat ang sabi po ni Propeta Ezekiel sa Kapitulo 33, 6 at 7, ay ganito po ang sabi, mga minamahal. Ngunit, kung makita ng bantay na dumarating ang tabak at hindi humihip ng pakakak at ang bayan ay hindi na pagbigyang alam at ang tabak ay dumating at maghiwalay ng sinumang mula sa gitna nila, siya'y nahiwalay sa kanyang kasamaan, ngunit ang kanyang dugo
ay sisiyasatin ko sa kamay ng bantay. Sa gayoy, ikaw anak ng tao, iniligay ko na bantay sa sambahayan ni Israel, kaya't dinggin mo ang salita ng aking bibig, at magbigay alam ka sa kanila sa ganang akin. Kaya mga minamahal, ito yung malaking tungkulin ng bantay sa bayan ng Diyos. Kaya kapag hindi ka nagbigay ng babala, ang mapapahamak ay sisingilin ng Diyos ang kanilang mga dugo. Kaya mga minamahal, kung bakit mahalaga po na ating pong malaman bakit magdurusa ang lupa sa malapit ng kapanahunan. Bakit po? Ano kaya po ang pinakadahilan, mga minamahal na kapatid? Alam po natin ng pinakaugat ng lahat ng paghihirap dito sa lupa pong ito ay dahil sa kasalanan. Ngunit may pinagbuhatan ang kasalanan, walang iba kundi si Satanas. At si Satanas po ay may pinaka-instrumento siya sa lupa pong ito. Walang iba kundi ang Papa sa Roma. Ang sabi po ni Martin Luther sa Great Controversy 141 paragraph 3, ngayon ay mapag-alaman na ang Papa ang siyang Antikristo at ang trono niya ay siya ring trono ni Satanas. At ganun din po sa pahina 580 paragraph 2 ng Great Controversy, ang Iglesia Katolika Romana kasama ng lahat ng kanyang galamay sa buong sanglibutan ay may isang katawan, na lahat sila ay naglilingkod sa kapakinabangan para sa Papa. Kaya po ang unang katanungan sa ating pong pagtalakay sa pagdurusa ng lupang ito ay ano ang naitala na hula sa Biblia, ang darating na paghuhukom ng Diyos sa Babylonia o kaya sa Roma o kaya sa Papa at sa lahat ng nakikiisa sa Kanya. Ayon po sa Apokalipsis 12:12, ganito po ang sabi, sa aba ng lupa at ng dagat sapagkat ang diablo'y bumaba sa inyo na may malaking galit sa pagkalam niya na kaunting panahon na lamang mayroon siya. Kaya ang diablo na si Satanas, mga minamahal, ay talagang alam niya na kakaunti ng kanyang panahon. Kaya siya sabi, galit na galit. Kaya po tingnan po natin po, ang siyang pinaka-instrumento po ni Satanas sa lupa pong ito, ayon sa Apokalipsis 18 po. Masusumpungan sa versikulo 5 hanggang 10. Ganito po ang sabi po, mga minamahal. Sapagat ang kanyang kasalanan ay umabot hanggang sa langit at naalala ng Diyos ang kanyang mga katampalasanan, ibigay din ninyo ang ayon sa ibinigay niya sa inyo at ibayuhin ninyo ng ibayo sa kanyang mga gawa at sa sarong kanyang pinaghaluan ay ipaghalo ninyo siya ng ibayo. Kung gaano ang pagkakamagpuri at pagkapamuhay na malayaw, ay gayon din naman ang ibigay ninyo sa kanyang pahirap at pagluluksa, sapagkat sinasabi niya sa kanyang puso, ako'y nakaupong reyna at hindi ako bao at hindi ko makikita kailanman ang pagluluksa. Kaya't darating sa isang araw ang mga salot sa kanya, kamatayan at pagluluksa at gutom. Siya'y lubos na susunugin sa apoy, sapagkat malakas ang Panginoong Diyos na humatol sa kanya. At ang mga hari sa lupa ay nangikiapid at nangabuhay na malayaw na kasama niya, ay magsisiiyak at magsisitaghoy tungkol sa kanya, pagkakita nila ng usok ng kanyang pagkasunog. At nangakatayo sa malayo dahil sa takot, sa pahirap sa kanya na nangagsasabi sa aba ng dakilang bayang Babylonia, ng bayang matibay, sapagat
sa isang oras ay dumating ang hatol sa iyo. At ganun pa po sa versikulo 11, 3:15 hanggang 17. Kung makikita natin kung paano po ang kalalagayan ng ginamit ng kaaway para dayain ang sanglibutan, at ang lupa pong ito ay nasadlak sa kahirapan. Kaya sabi po sa talatang 11, at ang mga mangangalakal sa lupa ay mangagsiiyak at mangagluluksa tungkol sa kanya sapagkat wala nang bibili pa ng kaniyang kalakal. At sa 3, ang sabi po sa atin, sapagkat dahil sa alak ng galit ng kanyang pakikiapid, ay nangaguho ang lahat ng mga bansa, at ang mga hari sa lupa ay nangikiapid sa kanya, at ang mga mangangalakal sa lupa ay nagsiyaman dahil sa kapangyarihan ng kanyang kalayawan. At sa talatang 15, ay ganito po ang sabi, at ang mga mangangalakal ng bagay na ito, na nangasiyahan dahil sa kanya, ay nangagsisitayo sa malayo dahil sa takot sa pahirap sa kanya, na nagsisiiyak at nagsisipagluksa. Nangagsasabi sa aba niyang dakilang bayan, siya na nararamtan ng mahalagang lino at ng kanyang kulay obe at pula, na papalamutihan ng ginto at ng mahalagang bato at ng perlas, sapagkat sa loob ng isang oras ay nalipol ang gayong malaking kayamanan, at bawat pinunong daong at bawat naglalayag sa mga ito, at ang mga mangdaragat at lahat ng nagsisihanap buhay sa dagat ay nangakatayo sa malayo. Kaya makita po natin, mga minamahal, ang magiging resulta dito po sa ginamit ng kaaway na pangdaya sa sanglibutan ito. Kaya po makikita natin ang parusa din na ibibigay ng Diyos sa kanya. Ang ikalawang katanungan, ano ang nakakakilabot na magiging karanisan kapag tumalikod sa Diyos? Ano ang pagkakaiba ng pagsisisi buhat sa kasalanan? Kaya ang sabi po sa atin po, ang kanyang mga kasalanan ay nagpapatong-patong na umaabot hanggang sa langit. Sa kupang kanyang pinaghaluan ay inyong ipaghalo siya ng makalawang ulit. Kung gaano siya nagmalaki na namuhay sa kalayawan, ay gayon din ang ibigay ninyo sa kanyang pahirap at pagluksa. Sapagkat sinasabi niya sa kanyang puso, ako'y nakaupong isang reyna. Hindi ako balot, hindi ko makikita at kailanman ang pagluluksa. Kaya sa loob ng isang araw ay darating ang mga salot sa kanya, kamatayan, pagluluksa at gutom. At siya'y lubos na susunugin sa apoy, sapagkat makapangyarihan ng Panginoong Diyos na humatol sa kanya. At ang mga hari sa lupa na nakiapid at namuhay sa kalayawan na kasama niya ay iiyakan at tatangisan niya na nagsasabi, kahabag-habag, kahabag-habag ang dakilang lungsod, ikaw na makapangyarihang lungsod ng Babylonia, sapagkat sa isang oras ay dumating ang hatol sa iyo. Kaya mga mangangalakal sa lupa na yumaman dahil sa kapangyarihan ng kanyang kalayawan ay tatayo sa malayo dahil sa takot sa pahirap sa kanya, na tumatagis at tumataghoy na nagsasabi, kahabag-habag. Kahabag-habag ang dakilang lungsod. Siyang nagsusuot ng pinong lino at ng kulay ube at pula na napapalamutian ng ginto, mahahalagang bato at perlas, sapagkat sa loob ng isang oras ay malipol ang ganitong kalaking kayamanan. Kaya mga minamahal, ganyan ang mga kahatulang sasapitin ng Babylonia sa araw ng pagdalaw ng galit ng Diyos. Naguho na niya
ang sukat ng kanyang kayamanan, puno na niya ang sukat ng kanyang kayamanan. Dumating na ang kanyang oras, hinog na siya para sa pagkawasak. So makita po natin mga minamahal, ang instrumento ng kaaway po, na siyang nangdaya sa sanglibutan ito, na siyang nagdala ng kahirapan sa lupa pong ito. Ang ikatlong katanungan, mga minamahal na kapatid at mga kaibigan, ano ang pagkakaiba o espesyal na pagkaparusa sa mga bulaang ministro, mga pastor o mga pari? Ano kaya po ang magiging kakaiba o espesyal na kaparusahan sa kanila? Ang sabi po ang nakasulat ay ganito: ang ministrong nagsakripisyo sa katotohanan upang matamo ang pagsang-ayon ng mga tao ay nakita ngayon ang likas at impluwensya ng kanyang mga itinuro. Malinaw na sinubaybayan niya ang matang nakakaalam ng lahat sa kanyang pagtindig sa pulpito, sa paglakad niya sa mga lansangan, sa pakikisalamuhan niya sa mga tao sa iba't ibang pangyayari sa buhay. Ang bawat damdamin ng kaluluwa, bawat pangungusap na isinulat, bawat salitang sinabi, bawat gawang umakay sa mga tao na umasa sa muog ng kasinungalingan ay matagal nang naghahasik ng binhi at ngayon sa mga kaawa-awang napahamak na kaluluwa. Sa paligid niya ay nakita niya ang ani. Kaya ang sabi ng Panginoon sa Ezekiel 13:22 ay ganito po ang sabi: kanilang pinagaling ng bahagya ang sugat ng aking bayan, na sinasabi, kapayapaan, kapayapaan, gayon walang kapayapaan. Sa pamagitan ng kasinungalingan ay iyong pinapanghina ang puso ng matuwid. Bagaman hindi ko siya pinapanghina, inyong pinalalakas ang masama upang huwag humiwalay sa kanyang masamang lakad, upang iligtas ang kanyang buhay. Kaya mga minamahal, kahabag-habag ang mga pastol na pumapatay at nagpapangalat sa mga tupa ng aking pastulan. Dahil sabi ng Diyos, dadalawin ko kayo dahil sa inyong masasamang gawa. Humagulgol kayo mga pastol at sumigaw, at gumulong kayo sa abo, kayong mga Panginoon ng kawan, sapagkat ang mga araw ng pagkatay sa inyo at pangangalat ninyo ay dumating na. Walang daang matatakbuhan ng mga pastol o pagtakas naman para sa mga Panginoon ng kawan. Kaya nakita ng mga ministro ang mga tao na hindi sila nagpatuloy sa tamang relasyon sa Diyos. Nakita nila na sila'y naghimagsik laban sa mayakda ng lahat ng matuwid at makatarungang kautusan. Kaya ang pagsasabi sa mga utos ng Diyos o pagsasangtabi sa mga utos ng Diyos ay lumikha ng libu-libong bukal ng kasamaan. Away, pagkamuhi at kasalanan, hanggang ang lupay naging isang napakalaking lugar ng paglalaban-labanan, isang malawak na lugar ng kasamaan. Ito ang tanawing nakita ngayon ng mga nagsitanggi sa katotohanan at pinili pang mahalin ang kamalian. Walang pananalitang makapaghayag sa hangaring nadama na mas masuwayin at di tapat para sa bagay na wala nilang magpakailanman, ang buhay na walang hanggan. Kaya mga taong sinamba ang sanglibutan dahil sa mga talento nila at galing sa pagsasalita ay nakita ngayon ang mga ito sa tunay nilang kalagayan. Kaya napagtanto nila kung ano ang nawala sa kanila dahil sa paglabag, at sila'y lumugmok sa paanan ng mga tao. Ang katapatan ay hinamak at pinagtawanan nila, at kanilang inamin ng mga ito'y minamahal nga ng Diyos. Kaya nakita ng mga tao na sila'y nailigaw
sinisi nilang isa't isa dahil sa pagdala sa kanila sa kapahamakan. Ngunit ang lahat ay sama-samang ibinuntun ang pinakamasaklap nilang pagsumpa sa mga ministro. Ang mga ditapat na pastor ay humula ng mga kalugod-lugod na bagay. Inakay nilang kanilang mga tagapakinig sa nawalaing kabuluhan ng kautusan ng Diyos at usigin yung mga nag-iingat sa kabanalan nito. Ngayon, sa kawalang pag-asa ay inamin ng mga tagapagturong ito sa buong sanglibutan ang kanilang ginawang pandaraya. Ang napakaraming tao ay napuno ng galit. Kami napahamak, sigaw nila, at kayo ang dahilan ng aming kapahamakan. At binalingan nilang ang mga huwad na pastol. Ang mga tao mismong labis na humahanga sa kanila dati ay bibigkas ng mga pinakakakilakilabot na pagsumpa sa kanila. Ang mga kamay mismong naggawad sa kanila ng karangalan ay iaangat para sa kanilang kamatayan. Ang mga tabak na pampatay sana sa bayan ng Diyos ay ginamit na ngayon para patayin ang kanilang mga kaaway kahit saan ay may labanan at patayan. Kaya ganyan mga minamahal ang mangyayari sa mga tagapagturo ng kamalian. Kaya ito ay isang dahilan kung bakit nagkaroon ng pagdurusa sa lupa pong ito. Kaya ito'y babala sa lahat ng nagdadala ng salita po ng Diyos. Hindi po ako exempted doon mga kapatid, kundi dapat suriin po natin ang bawat salita na lumalabas sa mga tagapagturo at ating siyasatin ihambing sa banal na kasulatan. Ang ikaapat na katanungan, mga minamahal na mga kapatid, habang nagpapatuloy ang 6,000 taon at malapit nang magtatapos po ito, sino ang maipapabilang na kasama ni Satanas at sa mga kanyang mga alagad? At ano ang kanilang kahihinatnan? Sa loob ng 6,000 taon, ang tunggalian ay nagpapatuloy. Ang anak ng Diyos at ang mga makalangit niyang mensahero ay nakikipaglaban sa kapangyarihan ng dyablo upang babalaan, liwanagan at iligtas ang mga tao. Ngayon nakapagpasya na ang lahat. Ang mga masasama ay lubusan ng nakiisa kay Satanas sa pakikipaglaban niya sa Diyos. Dumating na ang panahon upang papagtibayin ng Diyos ang kapamahalaan ng kanyang kautusang niyurakan. Kaya tandaan po natin po, ang labanan po ay nakasentro sa kautusan po ng Diyos. Kaya gagamitin ang kautusan ng tao para labanan ang kautusan ng Diyos. Kaya ang Panginoon ay may usapin laban sa mga bansa tungkol sa masasama, sila'y ibibigay niya sa tabak. Kaya ang tanda ng kaligtasan ay nailagay na doon sa mga nagbubuntong hininga at dumadaing dahil sa lahat ng kasuklam-suklam na ginawa. Kaya kung bakit po tayo ay inilagay na bantay sa gitna ng bayan ng Diyos para sansalain ang makasalanan at kasalanan. Kaya sabi po, ang anghel ng kamatayan nga niya ay humayo na inilalarawan sa pangitay ni Ezekiel bilang mga taong may pamatay na sandata na inutusan na patayin ninyo agad ang matatanda, ang mga binata, mga dalaga at mga bata, ang mga babae. Ngunit huwag ninyong gagalawin ang sinumang may tanda. At magsimula kayo sa aking sanktuaryo. At sabi ng propeta sa Ezekiel 9:1-6, nang magkagayoy kanilang pinasimulan sa matatandang lalaki na sa harap ng bahay. Ang gawain ng pagpatay ay nagpapasimula doon sa mga nagsasabing mga espiritual na bantay ng mga tao. Ang mga bulaang bantay ang siyang unang mabubuwal. Walang sinumang kasamaan o kaawaan o paliligtasin. Mga lalaki, babae, dalaga, at maliliit na mga bata ay sama-samang
mapahamak. Ang Panginoon ay lumalabas mula sa kanyang dako upang parusahan ang mga ninirahan sa lupa dahil sa kanyang kasamaan. Kaya makita po natin po ang Diyos mismo po. Kaya kung bakit po ang anghel ang sinusugo para gawin ang pagpuksa pong ito. Kaya sa pagdating ni Kristo, ang mga makasalanan ay malilipol sa lahat ng buong lupa. Matutupok sa hininga ng kanyang bibig at malilipol sa kaningningan ng kanyang kalwalatian. Isasama ni Kristo ang kanyang bayan sa lungsod ng Diyos at ang lupa ay mawawalan ng tao. Gigibain ng Panginoon ang lupa at ito'y sisirain at pilipitin niya ang ibabaw nito at ang mga nanirahan doon ay pangangalatin. Lubos na mawawalan ng laman ng lupa at lubos na masisira sapagkat ang salitang ito ay sa Panginoon mula, sapagkat kanilang sinuway ang kautusan, nilabag ang tuntunin, sinira ang walang hanggang tipan, kaya't nilamon ng sumpa ang lupa, at silang naninirahan doon ay nagdurusa dahil sa kanilang pagkakasala, kaya't nasunog ang mga naninirahan sa lupa. Yan ang sabi sa Isayas 24, 1:3-5-6. At ang sabi pa po, ang buong lupa ay parang isang mapanglaw na ilang. Ang guho ng mga lunsod at mga nayon na winasak ng lindol, ang mga nabunot na punong kahoy at mga basag-basag na batong ibinuga ng dagat o nakatungkab sa lupa mismo ay nagkalat sa ibabaw nito, habang may malaking hukay naman na tanda sa lugar na kinatungkaban ng mga bundok mula sa mga pundasyon nito. So makita natin ang mangyayari na pagkapahamak, pagkasira, pagkawasak ng lupa. Kaya ngayon, nagaganap na ang pangyayaring inarawan sa huling taimtim na serbisyo ng araw ng pagtubos. Kaya tandaan po natin po na kakaunting panahon na lamang po ang palugit na panahon na kung saan si Kristo ay namamagitan pa sa atin po. Kaya kapag tapos ng paglilingkod sa kabanal-banalang dako at ang mga kasalanan ng Israel ay naalis na sa sanktuaryo sa bisa ng dugo ng handog pangkasalanan, kung gayoy ihaharap ng buhay sa Panginoon ang kambing na pakakawalan at sa harapan ng buong kapulungan ay ipapahayag dito ang punong pari ang lahat ng kasamaan, mga paglabag at lahat ng mga kasalanan ng anak ng Israel. Ilalagay niya ang mga iyon sa ulo ng kambing, ayon sa Leviticus 16:21, sa gayon ding paraan, kapag natapos ng gawain ng pagtubos sa santuaryo sa langit, sa harap ng Diyos at ang mga anghel sa langit, at ng hukbo ng mga natubos, ang mga kasalanan ng bayan ng Diyos ay ipapatong kay Satanas. Idedeklarang siya ang may sala sa lahat ng kasalanang ipinagawa niya sa kanila. At kung paanong dinala ang kambing na pagkakawalan sa lupaing walang naninirahan, gayon din naman si Satanas ay ipatatapon sa gibagibang daigdig na ito, walang nakatira at malungkot na ilang. Kaya makikita po natin, mga minamahal, kaya ang pinakaugat at puno ng kasalanan, ng kasamaan, ng kahirapan sa lupa pong ito ay walang iba kundi si Satanas. Kaya ipapatong ang lahat ng kasalanan sa kanya, na kinakatawanan ng kambing, sa araw ng pagtubos, at itong kambing na ito doon ibibigay, ilalagay ang lahat ng kasalanan at palalayasin ang kambing na ito sa walang katao-tao. Kaya ganyan ang mangyayari kay Satanas. Kaya sabi pa po, inihuhula ni Juan Revelador ang pagkakatapong kay Satanas at ang magulo at gibagibang kalagayang kasasadlakan ng lupa. At sinabi niya na ang kalagayang ito ay mananatili sa loob ng 1,000 taon pagkatapos na mailarawan ng mga tagpo sa kalawang pagdating ng Panginoon at ang paglipol sa mga masasama. Ang hula ay nagpatuloy. Nakita kong isang anghel
na nanaog mula sa langit na hawak sa kanyang kamay ang susi ng di matarok na kalaliman at ang isang malaking tanikala at sinunggaban niyang dragon, ang matandang ahas na siyang Diablo at Satanas, at ginapos siya ng 1,000 taon at siya itinapon sa di maturok na kalaliman at sinarhan at tinatakan ito sa ibabaw niya upang hindi na niya madaya ang mga bansa hanggang sa matapos ang 1,000 taon. At pagkatapos nito, kailangang siya'y pawalan ng maikling panahon. Ayon sa Apokalipsis 20, 1 hanggang 3. Yan mga minamahal. Kaya po, ating pong tunghayan ang kasunod na katanungan, ang ikalima. Ano ang magiging kalalagayan ng lupa? Ano ang sinasabing malalim na kalaliman sa lupa? Anong ibig sabihin ng pagkabilanggo ni Satanas dito sa lupa? Sabi po sa atin, malinaw sa iba pang mga talata ang panalitang di matarok na kalaliman. Doon po, baga sa ano po si Satanas ay nakalagay po. Ito po yung simbolo na kung saan si Satanas ay dito ay mabibilanggo. Dito sa lupa na siya lamang po na mag-isa. Sapagkat lahat ng tao ay na makasalanan ay mga patay. At ang mga maliligtas ay kasama ni Kristo na umakyat sa langit at maging kasama niyang mga tagapaghatol at mga pari. Kaya ang sabi po sa atin po, tungkol sa kalagayan ng lupa ng pasimula, sinasabi na nakatala sa Biblia na ito'y walang anyo at walang laman, at binalot sa kadiliman ang kalaliman. Itinuturo ng propesiya na ang lupa ay babalik sa ganitong kalagayan. Kaya pala po, kung bakit ang mangyayari sa lupa pagka sa loob ng 1,000 taon ay ganito pala po. Kaya sabi po sa atin, ako'y tumingin sa lupa at narito ito'y wasak at walang laman, at sa mga langit at sila'y walang liwanag. Ako'y tumingin sa mga bundok at narito, sila ay nayayanig, at ang lahat ng burol ay nagpapabalik-balik. Ako'y tumingin at narito walang tao, at lahat ng mga ibon sa impapawid ay nagsialisan. Ako'y tumingin at narito, ang mabungang lupain ay naging disyerto, at lahat ng mga lungsod ay nakatiwangwang na guho. Napakatindi po ang kalalagayan ng lupa sa panahong yan. Ayon sa Jeremias 4:23 hanggang 26. Kaya dito titira si Satanas kasama ang kanyang masasamang anghel sa loob ng 1,000 taon. Dahil nilimitahan sa lupa, siya'y hindi makakapunta sa ibang mga daigdig upang tuksohin at abalahin yung mga hindi nagkasala. Sa ganitong paraan, masasabing siya'y nakagapos. Wala nang natira na mapaggagamitan niya ng kanyang kapangyarihan. Lubos siyang napatigil sa gawain ng pandaraya at pagwasak na napakaraming taon nang naging kaisa-isahan niyang kagalakan. Kaya mahilig pala po sa pagwasak ang kaaway na si Satanas. Kaya sa pagtunghay sa panahon ng pagbagsak ni Satanas, si Propeta Isaías ay nagsabi, "Ano't nahulog ka mula sa langit o tala sa umaga, o Lucifer, anak ng umaga? Paanong ikaw'y lumagpak sa lupa? Ikaw na siyang nagpabagsak sa mga bansa. Sinabi mo sa iyong puso, ako'y aakyat sa langit. Sa itaas ng mga bituin ng Diyos, aking itatatag ang aking trono. Gagawin ko ang aking sarili na gaya ng kataas-taasan. Gayon may ibinabakas ang sa Sheol, sa mga pinakamalalim na bahagi ng hukay. Kaya silang nakakakita sa iyo ay titig sa iyo at mag-iisip tungkol sa iyo. Ito ba ang lalaki na nagpayanig ng lupa, na nagpauga ng mga kaharian at ginawang gaya ng ilang ang sanglibutan at gumiba ng mga
bayan nito na hindi nagpahintulot sa kanyang mga bilanggo upang magsiuwi. Kaya sa loob ng 6,000 taon, mga minamahal, ang gawain ng paghihimagsik ni Satanas ay nagpayanig sa lupa. Kanyang ginawang gaya ng ilang ang sanglibutan, at siya ang gumiba ng mga bayan nito, at hindi nagpahintulot sa kanyang mga bilanggo upang magsiuwi. Sa loob ng 6,000 taon ay kinukulong niya sa kanyang bilangguan ng mga anak ng Diyos. At gusto niyang gawin silang bihag magpakailanman. Subalit, nilagot ni Kristo ang kanyang panggapos at pinalaya ang mga bilanggo. Kaya pati ang mga masasama ay inilayo na ngayon sa kapangyarihan ni Satanas. At dahil siya na lamang at ang kanyang masasamang anghel, siya ay nanatili upang mapagtanto ang epekto ng sumpang dala ng kasalanan. Lahat ng mga hari ng mga bansa ay nahihiga sa kaluwalhatian, bawat isa'y sa kanyang sariling libingan. Ngunit ikaw ay itinapon papalayo sa iyong libingan na gaya ng kasuklam-suklam na sanga. Ikaw ay hindi mapapasama sa kanila sa libingan sapagkat sinira mo ang iyong lupain. Pinatay mo ang iyong bayan. Ayon sa Isaias 14:18 hanggang 20. Kaya mga minamahal, makita natin ang pagkawasak ng lupa. Kaya sa loob ng 1,000 taon, makikita ni Satanas ang bunga ng kanyang mga ginawa. Kaya sabi po, sa loob ng 1,000 taon si Satanas ay magpapagala-gala paruot parito sa gibagibang lupa upang makita ang naging resulta ng paghihimagsik niya laban sa kautusan ng Diyos. Sa buong panahong ito ay napakatindi ng kanyang paghihirap. Simula nang siya'y bumagsak, siya'y hindi nakakapagmuni-muni dahil sa buhay niyang walang tigil sa paggawa. Ngunit ngayong tinanggalan na siya ng kapangyarihan at naiwan upang pagbulay-bulayin ang bahaging ginampanan niya simula ng una siyang maghimagsik sa pamahalaan ng langit at upang tunghayan may panginginig at kilabot ang kakilakilabot na hinaharap kung kailan niya pagdurusahan ang lahat ng kasamaang ginawa niya at magpaparusahan dahil sa kasalanang ipinagawa niya. Kaya ang pagkabihag ni Satanas, mga minamahal, ay nagdudulot ng katuwaan at kagalakan sa bayan ng Diyos. Ang sabi ng propeta, versikulo 3 hanggang 6 ng Isaias, ang sabi po, ay magdudulot ng katuwaan, sabi niya po, at kagalakan sa bayan ng Diyos kapag bibigyan ka ng Panginoon ng kapahingahan mula sa iyong kahirapan, kabagabagan at sa mga mabigat na paglilingkod na ipinaglilingkod mo ay iyong dadalhin ang pagkutyang ito laban sa hari ng Babylonia. Na dito'y kumakatawan kay Satanas. Huminto na ang pag-aapi. Binali na ng Panginoon ang tungkod ng masama. Ang setro ng mga pinuno na nagpahirap sa mga tao sa pamamagitan ng puot ng walang tigil na bubog na namuno sa mga bansa sa galit ng may walang tigil na pag-uusig. Yan mga kapatid. At ang pinakahuling katanungan, mga minamahal, ay anong sabi po sa atin po? Tungkol po sa magiging karanasan ng mga banal po. Kaya ano po ang kakaibang gawain ng mga banal sa loob ng 1,000 taon? At kung ito'y magtatapos, ano ang mga kasunod na pangyayari? Kaya makikita po natin po ang 6,000 palugit na panahon. 6,000 taon na palugit na panahon ay binigay ng Diyos sa lupa. At malapit nang magtatapos. Kaya mga minamahal, ito yung ating pong topiko. At ang pinakahuling katanungan ay tunghayan po natin ang kasagutan po. Ano ang magiging karanasan ng mga banal po sa loob ng 1,000 taon?
at ano ang magiging kasunod na mga pangyayari. Kaya sabi po ganito po, sa panahon ng 1,000 taon, sa pagitan ng una at kalawang pagkabuhay na maguli, magaganap ang paghuhukom sa mga masasama. Kaya kailan po ang mga matutuwid? Bago dumating ang ating Panginoong Hesukristo, ito yung paghuhukom o pagsisiyasat ng kasalanan. Ano po? Kaya kung sino man ang may kasalanan bago dumating ang ating Panginoong Hesukristo, ay hindi po mabibilang sa maliligtas, kundi maibibilang sila dun sa mga masasama na mahatulan sa loob ng 1,000 taon. Kaya po, bago magsarang pinto ng awa, kailangan po ng tao ay makapagsisi at talikdan ang paggawa ng kasalanan upang may pabilang dun sa mga maliligtas. Kaya po, sabi po rito po, kaya't huwag muna kayong humatol ng anuman nang wala pa sa panahon, hanggang sa dumating ang Panginoon. Siya ang magdadala sa liwanag sa mga bagay na sa ngayon ay nakatago sa kadiliman at ibubunyag ang layunin ng mga puso. Kaya sinasabi ni Daniel na nang dumating ang matanda sa mga araw, ayan ang Diyos Ama, ang Ama natin sa langit. Ang paghatol ay binigay para sa mga banal ng kataas-taasan. Nang panahong ito, ang mga matutuwid ay nanungkulan bilang mga hari at mga pari sa Diyos. Ayon sa Apokalipsis, sinabi ni Juan, nakakita ako ng mga trono at ang mga nakaupo sa mga iyon ay pinagkalooban ng kapangyarihang humatol. Sila'y magiging mga pari ng Diyos at ni Kristo at maghaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Ayon sa Apokalipsis 24-6, ito ang panahong inihula ni Pablo na mga banal ay hahatol sa sanglibutan. Ayon sa 1 Korinto 6 at 2. Kasama ni Kristo ay huhukuman nila ang mga masasama na inihahambing ang kanilang mga gawa sa aklat ng kautusan ng Biblia at pinagpasyahan ang bawat kaso ayon sa mga gawang ginawa sa katawan. Kaya kung gayoy, igagawad na ang bahaging dapat pagdusahan ng mga masasama ayon sa kanilang mga gawa. At ito'y nakasulat katapat ng kanilang mga pangalan sa aklat ng kamatayan. Pati si Satanas at ang masasamang anghel ay hatulan ni Kristo at ang kanyang bayan. At sabi ni Pablo sa 1 Korinto sa 3, hindi ba ninyo nalalaman na ating hatulan ng mga anghel? At sinabi rin ni Judas, hindi si Iscariote po. Sa versikulo 6, ang sabi po, ang mga anghel na hindi nag-ingat ng kanilang sariling katungkulan, kundi iniwan ang kanilang sariling tirahan, ay iginapos niya sa mga tanikalang walang hanggan, sa pinakamalalim na kadiliman, hanggang sa paghukom sa dakilang araw. At bilang huling bahagi, mga minamahal, sa katapos-tapusan ng 1,000 taon, ay magaganap ang ikalawang pagkabuhay na maguli. At pagkatapos ay bubuhayin ang mga masasama. At haharap sa Diyos upang igawad ang hatol na nasusulat. Ito yung execution of the judgment written. Ito na po yung apoy o impyerno na sinasabi po, na magiging kaparusahan ng lahat ng hindi maliligtas kasama si Satanas. Kaya nga pagkatapos na mailarawan ang pagkabuhay na muli ng mga matuwid, sinabi ni Juan, ang mga iba sa mga patay ay hindi nabuhay hanggang sa natapos ang 1,000 taon. At tungkol naman sa masasama ay sinabi ni Isaias, sila'y matitipong sama-sama, kagaya ng mga bilanggo sa hukay. Sila'y sasarhan sa bilangguan at pagkaraan ng maraming araw, sila'y parurusahan. Ayon sa Isaias 24:22. Kaya ito po yung paghihirap sa lupa po ito. Dulot ng kasalanan sa pamamagitan ni Satanas at ng kanyang mga ahensya. Particular na po ang Roma at ang Papa nito. Kaya mga minamahal, ito po ang ating pong suheto. At ang huling bahagi po ng tunggalian ay sa susunod po. Ito po yung katapusan ng tunggalian ni Kristo
at ni Satanas sa loob ng 6,000 taon. Kaya po mga minamahal, bago tayo magpaalam, ay harinawa po ay ating pong nakita ang mga iba pang mga katotohanan tungkol sa bagay na ito. Ang paghatol sa mga matuwid, paghatol sa masama, kailan po ito mangyayari? Ano po ang mga basihan ng paghatol? At bakit hindi maliligtas ang mga makasalanan? At bakit ang mga matuwid lamang ang maliligtas? At ano po yung mga talaan sa langit ang maghuhusga o maghuhukom sa mga taong patungo sa buhay at taong patungo sa kapahamakan? Kaya mga minamahal, sana po'y malinaw po ito sa atin at nawa po ay pagpalain ang bawat isa ng Panginoon. Maraming salamat po at magandang araw po sa bawat isa sa atin po. Tayo po ay manalangin po. Maraming salamat o Diyos sa aming pong natunghayan sa oras na ito. Tunay po na napakabuti ninyo. Kayo po'y nagbibigay ng babala sa bawat isa sa amin upang pag dumating ang takdang panahong ito, kami po naway masumpungang handa. Masumpungan kaming sumusunod sa inyo pong mga banal na kalooban. At ang kasalanan ay maiwawaglit namin po. Kaya po masumpungan nawa na kami po ay masaya, malusog at banal sa mga panahong yan, bago magsarang pinto ng awa. At nawa po, magampanan din po namin ang mga tungkulin po namin sa mga panahong ito. Hindi lamang sa paghahanda ng aming mga sarili at mga pamilya, kundi ang pagbabahagi rin ng Ebanghelyo ng kaligtasan sa lahat po ng tao. Kaya dakilang Diyos, pagpalain po ang lahat ng nakikinig at nanunood ng iyong mga salita. At harinawa po ang iyong banal na Espiritu ang gumawa sa buhay ng bawat isa upang mayangkop po namin ito ng lubusan at mayroon kaming karapatan na kami po ay makakasama ninyo sa inyo pong kaharian magpakailan-kailanman. Maraming salamat o Diyos. Kaya patuloy kaming palakarin sa liwanag, sa makipot na daan, na katulad ng nilakaran ng aming Panginoong Hesukristo. At patuloy nawa ng inyong mga salita ang siya naming ilawan sa dakong madilim na sanglibutan ito. At patuloy na panagumpayin po ninyo ang inyong mga anak, amang banal, hanggang sa pagdating ng aming Panginoong Hesukristo. Ito pong lahat ay pinapasalamatan po namin. Ibinabalik sa inyo ang kalulatian, karangalan at kapurihan. Alang-alang pong lahat sa makapangyariang pangalan po ng iyong anak, naming tagapagligtas at Panginoong Hesukristo. Amen.